Labas ang mga yan! Ipirma ka o papatayin ko yung natitira mong kwa. Tahimik na nakaupo si Tanggol, mabigat ang dibdib, at tila unti-unting nauubos ang lakas. Sunod-sunod ang trahedyang kanyang pinagdaanan, ang pagkawala ng kanyang mga kaibigan, ang kalupitan ni Rigor, at ang patuloy na pamamayagpag ng mga gerero. Sa unang pagkakataon, nakita sa kanyang mga mata ang pagdududa at pagkapagod. Lumapit siya kay Ramon, ang kanyang ama, at inamin na napanghihinaan na siya ng loob. Para kay Tanggol, tila walang katapusan ang digmaan. Ngunit nanatiling matatag si Ramon. Mahigpit niyang hinawakan ang balikat ng anak at pinaalalang hindi siya nag-iisa. Laban nila iyon, mag-ama. Hindi sila susuko. Sa kabila ng lahat, hindi dapat mawala ang pag-asa. Sa mga salitang iyon, unti-unting bumalik ang lakas ni Tanggol. Hindi pa tapos ang laban hanggat magkasama sila. Napakaraming laban na napagdaanan natin. Pero ni minsan, hindi ko kayo nakita ang Panginoon nyo. Laban natin lahat ito at hindi ka namin pababayaan. Sa kabilang dako, malamig ang ngiti ni Rigor habang kaharap si Punggay na hawak ng mga pulis. Inilapag niya ang isang kasulatan at inutusang basahin at pirmahan ito. Ngunit nang mabasa ni Punggay ang laman, nanlaki ang kanyang mga mata. Puro kasinungalingan laban kay Tanggol ang nakasaad doon. Mariin siyang tumanggi. Hindi niya kailanman ilalaglag si Tanggol. Nagalit si Rigor. Hindi niya inaasahang lalaban si Punggay. Para kay Punggay, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa sariling kaligtasan. Ngunit para kay Rigor, walang lugar ang prinsipyo sa kanyang laro ng kapangyarihan. Ang gusto ko, sirahan mo siya. Ano ba tayong tao? Sindikato. Di ko ilalaglag si Tanggol! Basang mga yan! Ipirma ka! Upang tuluyang mapilit si Punggay, inutusan ni Rigor na ilabas ang kanyang pamilya. Sa isang iglap, nakita ni Punggay ang mga mahal niya sa buhay na hawak ng mga armadong tauhan. Nanlumo siya. Pinapili siya ni Rigor, pumirma at ilaglag si Tanggol o tuluyang mawala ang kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, ramdam ni Punggay ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa politika. Ito ay naging laban ng konsensya laban sa takot. Habang umiiyak si Marites sa balitang dinakip sina Tindeng at Roda, hindi niya matanggap ang lalim ng galit ni Rigor. Samantala, pilit kinukumbinsi ng chairman at ni Commissioner Medina si Tanggol na lumabas na at harapin ang taumbayan. Siya ang tunay na nanalo. Panahon na para mabawi ang pwesto. Tahimik na nag-isip si Tanggol. Alam niyang delikado. Ngunit alam din niyang hindi na siya maaaring manatiling nakatago habang nagdurusa ang mga taong naniniwala sa kanya. Tanggol, galit na rin ang mga tao, nag-aaklas na sila. Kung nakarimintay, lumabas ka na at kunin mo ang pwestong talaga namang para sa'yo. Sa huli, pinili ni Tanggol ang tapang kaysa takot. Sumama siya sa hanay ng mga nagpoprotesta. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng taumbayan habang nagmamartsa sila sa kalsada. Ramdam ang tensyon, handa ang kapulisan, handa ang mga gerero. Ngunit hindi umatras si Tanggol. Itinaas niya ang kanyang kamay, tanda ng pakikiisa. Ang laban na ito ay hindi na para lamang sa kanya. Ito ay para sa hustisya, para sa katotohanan, at para sa buong komunidad. Sa gitna ng sigawan at panganib, malinaw sa kanyang isip, wala nang atrasan. Anuman ang mangyari, haharapin niya ito. At sa araw na iyon, nagsimula ang mas matinding yugto ng kanilang laban. Watang sigil sa pwesto! Salot, Guerrero! Watang sigil sa pwesto! Pangyarihan o pag-upo sa pwesto. Isa na itong personal at panlipunang digmaan, isang laban na humahati sa konsensya, pamilya at komunidad. Matapos mawala ng mga kaibigan at makita kung gaano kalupit ang kayang gawin ni Rigor, unti-unting nabasag ang tibay ni Tanggol. Sa unang pagkakataon, nakita natin ang kanyang pagkapagod,
at pagdududa. Ngunit sa tabi niya ay si Ramon, isang ama na nananatiling matatag. Ang paalala ni Ramon na hindi siya nag-iisa ang nagsilbing sandigan ni Tanggol. Doon natin nakita na minsan ang lakas ay hindi nanggagaling sa armas o impluensya, kundi sa mga taong patuloy na naniniwala sa iyo. Sa kabilang panig, mas lalong nahubaran ang tunay na kulay ni Rigor. Hindi siya nag-atubiling gamitin ang pamilya ni Punggay bilang panakot, handang sirain ang buhay ng iba para lamang makuha ang gusto niya. Ngunit sa pagtanggi ni Punggay na pumirma sa kasinungalingan laban kay Tanggol, ipinakita na may mga taong hindi mabibili ng takot. Ang kanyang paninindigan ay patunay na may mga natitira pang prinsipyo sa gitna ng korupsyon at dahas. Habang umiiyak si Marites sa pagkawala at panganib na kinakaharap ng kanyang pamilya, mas lalong naging malinaw kung gaano kalawak ang epekto ng laban na ito. Hindi lang ito tunggalian ng dalawang kampo, nadadamay ang mga inosente, ang mga magulang, at ang mga taong walang ibang hangad kundi kapayapaan. At sa huli, pinili ni Tanggol na lumabas at humarap sa taumbayan. Hindi dahil sigurado siyang mananalo, kundi dahil alam niyang may mas malaking dahilan kaysa sa sariling kaligtasan. Ang sigaw ng mga nagpoprotesta ay hindi na lamang para sa kanya. Ito ay para sa hustisya at pagbabago. Mula sa araw na iyon, naging malinaw ang isang katotohanan. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pagiging mayor. Ito ay laban ng konsensya, laban sa takot, ng katotohanan laban sa kasinungalingan, at ng pag-asa laban sa pang-aapi. At habang patuloy ang kaguluhan, isang bagay ang tiyak, hindi na ito basta matatapos dahil ang bayan mismo ang nagsimulang lumaban. Sa gitna ng sunod-sunod na trahedya, malinaw na ang laban ni Tanggol ay hindi na lamang personal. Nawalan siya ng mga kaibigan, nasaktan ang kanyang pamilya, at pilit siyang pinapabagsak ng mga kalaban gamit ang takot at pananakot. Ngunit sa kabila ng pagkapanghina ng kanyang loob, nariyan si Ramon, paalala na hindi siya nag-iisa at na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng kalaban, kundi sa tibay ng paninindigan. Samantala, ipinakita ni Rigor kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para manalo, manakot, manikil at gamitin ang pamilya ng iba bilang sandata. Ngunit sa pagtanggi ni Punggay na pumirma at sa pag-iyak ni Marites para sa kanyang mga mahal sa buhay, nakita rin ang kabilang mukha ng laban. May mga taong handang magtiis at magsakripisyo para sa katotohanan. Sa huli, pinili ni Tanggol na humarap, hindi dahil sigurado siyang mananalo, kundi dahil alam niyang may mga taong umaasa at naniniwala sa kanya. Ang protesta ay hindi na lamang sigaw ng galit. Ito ay sigaw ng pag-asa. At mula sa sandaling iyon, naging malinaw ang isang bagay. Ang tunay na laban ay hindi lang para sa pwesto, kundi para sa hustisya, katotohanan at sa kinabukasan ng buong komunidad. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.